Okay, so sa video na to, ituturo ko po dito yung dalawang booster pump o water pump, okay, na ang operation niya po ay auto and manual pa rin, no? Part 5, no? Sa ating mga booster pump controlled by a float switch, no? So unang-una, ang mga materyales na ginagamit natin ay tatlong circuit breaker at dalawang magnetic contactor na with overload relay, tatlong selector switch, no? At dalawang float switch at dalawang water pump o booster pump, no? At may mga lead indicator tayo. So ang ating supply, guys, 3-piece yung ating supply. Three-piece po yan. 220 pa rin, no? Okay, so magsisimula na po tayo sa ating wiring, no? So kukuha tayo ng ating power supply para sa ating mga accessories dito sa ating control, ay kukuha tayo sa ating MCB, no? So okay, ito na po yung line 1 natin, guys. Okay? So, yan po yung line 1 natin. Yan. Yan. At pumasok siya dito sa ating, ito na po yung ating monitoring switch, no? Na nakalagay dun sa ating main tank, no? So, ang labas niya, lumabas siya sa ating normally closed. At ito na po yung dinaanan niya, no? Yan. Sundan nyo lang po, ha, dahil sa liit ng wire na ginamit dito. Yan. At pumasok siya dito sa ating selector pump, no? So, pumasok siya at inilagay natin siya sa ating common. Okay? So, ito po yung selector pump, no? For example, ang ginamit natin na pump ay pump number 1. I-contact lang natin siya dito sa pump number 1, no? So, ito naman yung labas ng ating line 1. Yan. Papunta siya dito sa baba. At ito na po yung dinaanan niya. Papasok sa ating temperature overload relay na 95, no? Papasok siya sa 95, lumabas siya sa ating 96. Ito pa yung line 1, guys, ha. At pumunta siya sa ating magnetic contactor number 2 doon sa holding contact niya na normally closed, no? So, pumasok siya dyan sa 82 sa ating holding contact na to, sa ating magnetic contactor, ha. Ito na po yung interlocking natin. Lumabas siya sa 83 at tsaka pa siya pumasok sa ating A1 sa magnetic contactor number 1, no? Yan po ang dinaanan ng ating line 1. Okay, so ngayon, ang ating goal dito na masupplyan natin yung ating magnetic contactor na 220, no? Ito po yung coil niya, no? 220. So ngayon, kukuha tayo ng line 2. Okay, balik po tayo dito sa ating MCB. Okay, so ito po yung ating line 2. Okay? Kung makikita nyo, guys, ito po yung line 2 natin. Pumasok siya sa ating, ito na po yung selector switch ng ating pump 1 at pump 2, no? So sa selector switch may auto at manual. Okay, so yung line 2 natin, nag-jam lang siya dito sa dalawang common na yan, sa dalawang selector switch.
So ngayon, kung i-select natin siya dito sa ating manual, dito sa pump 1, ito po yung papasukan ng ating line 2. Okay, so tingnan natin. Yan. Ito po yung papasukan sa ating line 2. At yan. At pumasok siya dito sa ating yan. Sundan nyo lang guys ha. Papasok siya dito sa ating ito. Sa manual na option sa ating pump 1. Okay? So yan po yung dinaanan ng ating line 2. No? So yan lang po yung. So ngayon, pag once na i-select naman natin yung auto, so ito po yung papasukan ng ating line 2. Okay? Yan. Tingnan nyo guys ha. Pumasok siya sa ating common sa ating signaling switch. Ito na po yun. Yan. Pag signaling switch, diba, normally open. So, lumabas siya normally open. At pupunta siya dito sa ating A2. Dumaan lang po siya sa ating float switch na signaling. At yan po. So, sa pagkakataon na yan, aandar na yung ating magnetic contactor or yung pump 1 natin, no? Same procedure dito sa ating pump number 2. So, ganun din yun ang ating pump selector natin. Nag-select po tayo sa pump 1. So, nag-focus po tayo sa ating pump 1 na function, no? So, dito tayo sa manual. Pinakita ko sa inyo. Yung pag-auto, dumaan po siya sa ating float switch na signaling. At yung out niya, pumasok siya sa common, lumabas siya sa normally open, dire-diretso na po yan papunta sa ating A2. So sa pagkakataon na yan, pag ito ay bumaba at yung ating monitoring switch ay nakataas, ay aandar yung ating water pump 1 natin, no? Ito po yon. So aandar po yan. Same procedure lang guys ha, sa ating pump 1, pump 2. So dito na nagdedepende yan sa pump selector. Okay? Iuuto natin dito sa pump 2. So hindi magkakaroon ng power supply yung ating fuel, no? Yung line 1. Kasi pag ito ang naka-ignite, remember guys ha, na pag ito yung naka-ignite, kung isi-select natin siya sa pump 2, pag ito ay malalagyan ng power, itong normally close, magdo-normally open. So, hindi dumalo yung ating line 1 dito sa A1 ng ating magnetic contactor number 1, no? So, ganyan po yung purpose niyan. So, pag ito naman ang i-ignite mo, ay gagamitin mo ang magnetic contactor number 2. Di ba mapuputol yan? Kasi dumaan yan sa ating holding contact sa ating magnetic contactor number 1. So pag ito ang aandar, itong pump 2, so walang chance na aandar yung ating pump number 1, no? Kasi naputol yung line 1 niya. So yan, ganyan po yung interlocking na ginawa ko. So kahit na for example, masira yung ating pump 1, so i-select mo lang for example select pump 1. So ito lang yung nagpa-function, yung auto manual dito sa ating pump 1. So hindi mo na siya mapapagana yung sa kabila, no? Kasi ang selector switch natin, ito po yung nag-distribute sa line 1 kung saan niya itatapon yung line 1 na yan, no? It's either sa pump 2 or pump 1. Kagandahan nito guys, pag ito po ay for example masira yung isang booster pump, mayroon pa tayong isa na pwede nating magamit, no? Tanggalin mo lang yung isang pump na yan, pa-repair natin. Tapos isarado mo lang yung gate valve, no? Yung mga gate valve dyan na connected. Main niya, saka may sarili siyang, may individual na gate valve dyan, no? So
Sa susunod na video guys, i-actual ko na po ito, no? Okay, so I hope na may natutunan po kayo. Kung nalilito po kayo, ulitin nyo lang po panonood ang ating video hanggang makuha nyo po yung ating ginagawa, no? Yung ating drawing. Actually guys, papakita ko po sa inyo yung ating pinagkukunan ng control na to. Kukuha ko ng video doon para at least may idea po kayo. I hope may natutunan po kayo sa video na to, sa ating part 5, no? Kung nagustuhan nyo po ang ating video tutorial na to, paki-like at i-share na rin sa ating mga kaibigan, no? At kung bago pa po kayo sa aking YouTube channel, paki-consider na rin po ang pag-subscribe at i-hit na rin notification bell diyan para updated po kayo sa aking mga gagawin pang videos, no? So abangan nyo po ang ating actual na pagwa-wiring nito. Okay? So ito po ang iyong kaibigan, Rakabayan Tech. Hanggang sa muli. Paalam!